Mga bus operator at driver sa Metro Manila humihirit din ng dagdag pasay na hanggang doble sa sinisingil nila ngayon. LTFRB malakas daw ang tsansang aprubahan ang petisyon. Sabi po niya, dahan-dahan lang, Hides ha? Kasi, dahan-dahan lang, Hides, kasi tinawagan tayo ng palasyo. Dating COA auditor na si Heidi Mendoza, iginiit na malakas ang ebidensya laban kay dating AFP Controller Carlos Garcia. Handa raw siyang maghubad, oras na ibasura ang kaso. Malacanang maghihigpit na raw sa pagbibigay ng pondo ng AFP. Pag-amin ni Ilocos Sur Congressman Ronald Singson sa kasong drug trafficking, laman din ng mga dyaryo sa Hong Kong. Desisyon ng Hong Kong Court sa kaso ni Singson, ipinagpaliban muna dahil sa Chinese New Year. Sa Aksyon Metro, daan-daang kilo ng botsang manok na ibabagsak sana sa Balintawak, naharang sa Malabon. Mga truck na bumabiyahe ng sobra-sobra ang bigat na sampulan ng DPWH. Mga tourist spot sa Egypt gaya ng pyramid, kinandado muna dahil sa gulo sa people power. Mga estatwa at iba pang makasaysayang gamit, sinira ng mga rallyista. Ilang mga Pinoy na naipit sa Egypt, humihingi na ng tulong para mailikas. Sa Action Sports, bentahan ng ticket para sa May 7 na laban din ng Manny Pacquiao at Sugar Shane Mosley. Halos maubos sa loob lamang ng 3 oras. Sa showbiz aksyon, Ann Curtis, ninakawan ng singsing habang nasa flight mula Korea pauwing Maynila. At ilang pampaswerte sa Chinese New Year, alamin. Sa Makata Super Video! Tungayan ang pag-rescue sa aksidente! Gutang pasakal, nakulong sa poste! At baboy sa Taiwan, may sariling kubeta! Isang truck na baboy sa Amerika, tumumba sa kalsada! Magandang gabi. Ngayong 1 ng Pebrero. Ang mga maaaksyong balita. May nakaambang taas pasahin na namang papasanin ang mga commuter. Humirit na rin kasi ng dagdag singil ang mga pampasaherong bus na bumabiyahe sa Metro Manila at probinsya. Ikwento mo, Jared de la Peña. Hindi magpapahuli ang mga bus sa sunod-sunod na taas pasahe. Nagpasa na ng petisyon ng mga operator ng provincial at city buses sa LTFRB para payagan silang maningil ng mas malaki. Ang dating minimum fare na 9 pesos sa ordinary bus sa Metro Manila, dapat daw itaas sa 14 pesos. Sa mga aircon bus naman, dapat daw itaas mula sa 11 pesos sa 17 pesos. Ang mga biyaheng Batangas, Laguna, Cavite at Quezon, mula 9 pesos, gustong gawing 11.50 para sa mga ordinary bus. Habang ang de-aircon bus naman, mula 35 pesos, gustong gawing 60 pesos na. Walang magagawa. Magtataas na MRT, magtaas na yung taxi, tataas na yung jeepney tomorrow. Kami na lang siguro susunod. Ang titingnan naman ng board dito is yung reasonableness nung paghingi. Kung may grounds ba talaga para humingi at kung nararapat ba o kung tama lang ba yung hinihinging pagtaas. Posible raw sa susunod na linggo na ilalabas ng LTFRB ang kanilang desisyon at malaki raw ang tsansang aprubahan nila ang pagtataas ng pasahe sa mga bus dahil sa dagdag presyo sa diesel at toll. Kung magkakaroon ng pagtaas ng pasahe sa bus sa susunod na 1 o 2 linggo, provisional lang daw ito. Ibig sabihin, mas mababa ito kaysa sa halagang hiningi ng mga bus operator. Pwede rin daw itong mabago kung ipag-uutos ng LTFRB habang hinihintay pa ang resulta ng mga public hearing. Pero para sa mga pasahero, panibagong hagupit na naman ito sa kanilang bulsa. Bawas kita na naman. Siyempre, mahirapan kami kasi bibihira na nga yung makaluwas ng Maynila kasi mahal ng pamasahe, tas tataasan pa nila. Sa Webes nakatakda ang public hearing para sa mga city bus. Gerard de la Peña, News 5. Sumabay sa hiling na taas pasahe ang dagdag singil sa toll sa South Luzon Expressway.
Ito ang ikalawa sa 4 na serye ng taas singil sa toll na ipinatupad simula noong bagong taon. Ikwento mo, Cristina Lazo. Isa ang binabiyahing bus ni Rolando Villoso sa mga unang dumaan sa SLEX kaninang umaga. Kaya naman isa rin siya sa mga unang nakaranas ng bagong singil sa toll fee. Dagdag na naman kaagad. Kadadagdag lang naman, dagdag na naman uli. Ngayong araw pinatupad ng South Luzon Tollways Corporation ang second installment ng dagdag singil ng toll sa SLEX. 2 pesos at 80 centavos kada kilometro na ang singil mula Alabang hanggang Calamba, mula sa 2 pesos at 68 centavos kada kilometro na ipinatupad noong bagong taon. Kaya ang Class 1 vehicles magbabayad na ng 79 pesos mula 77 pesos. 159 pesos naman mula 154 pesos ang babayaran ng Class 2 at 238 pesos mula sa 231 pesos para sa Class 3 o heavy trucks. Giit ng Toll Regulatory Board, provisional ang dagdag singil ng toll sa SLEX. Ibig sabihin, pwede pa itong magbago, depende sa kalalabasan ng public consultation na nakatakdang isagawa sa buwang ito. Pero sa ngayon, mukhang iisa ang reklamo ng mga nakausap naming motorista, lalo na yung mga nakatikim na ng unang bugso ng toll hike. Talagang dapat consider mo yung budget mo, yung toll fee. Honestly, yung 1 month, yung the whole of January, ang laking difference nung last year. So talagang magtitipid sa lahat. Wala, talagang walang magagawa eh. Kahit na anong gawin nila, kahit na anong gawin ng gobyerno, wala naman kayo magagawa. Muli namang humingi ng pasensya ang TRB sa dagdag singil. Kami po ay humihingi ng pangunawa sa ating mga motoristang gumagamit ng SLEX. Kami ay nagbigay na po ng desisyon ng TRB on their maximum price. Subalit kinonsidera po ng ating investor ang inyong kahilingan na wag naman silang biglain. Kaya inunti-unti po nila ang pagpatupad ng kanilang maximum authorized toll fee. Cristina Lazo, News 5. Mula sa pasahe sa jeep, bus hanggang sa singil sa toll at tubig, lahat nagtataas. Ano nga ba ang epekto niyan sa araw-araw na gastos ng isang ordinaryong pamilyang Pinoy? Ikwento mo, Naomi Dairit. Problemado ngayon si Aling Evelyn kung paano pagkakasyahin ang budget para sa asawa at 3 anak. Kumikita na ng 25,000 kada buwan ang kanyang asawa bilang consultant. Pero para kay Aling Evelyn, hindi ito sapat. Hindi na sasapat yung kinikita.